tubig, naririto tayo ngayon sa isang itinatayong water refilling station project ng DSJ Waterboy. Tara po, bisitahin natin. Mga katubig, isa na namang munting kaalaman mula kay Waterboy dito sa Waterboy TV. Ang ituturo namin sa inyo ngayon kung paano mag-setup ng isang shallow well dito sa isang water refilling station na itinatayo natin. Kung paano, halika kayo, tingnan nyo. Kung pag-uusapan ng water filtration, ang unang stage, ang unang paraan ng filtration ay ang source water. Pwede pong ang source natin ng tubig ay shallow well, pwede pong deep well, pwede rin pong manggaling yan sa surface water o yung ilog, dagat. Ang mga upstreams, pwede manggaling sa spring water, free-flowing water, yung mga lumang balon ng araw. Existing pa po yan sa iba-ibang lugar. Sa isang lugar sa Nueva Vizcaya, may mga nadadaanan pa po tayo ng mga sources na ganyan along the highway. And finally, ang isang pwede nyong pagkunan ng tubig is your local water district o yung tinatawag natin na WASA, MWSS or Maynila sa parte ng Maynila, Cavite, etc. Itong setup natin ay setup na isang shallow well kung saan meron dalawang klase ng shallow well. Isang direct pumping or direct suction. Kung makikita nyo, ang pump ay kumuha diretso sa linya ng balon. Sa ibang paraan, maaari din siyang naka-straw. So gagamitan natin siya ng straw dito sa balon. Ito yung balon niya, this is 1 1/4 pipe. In some cases, ang ginagamit po nila is 2-inch pipe. At ginamitan namin to ng check valve para ma-seat namin itong kanyang hand pump. So dito rin magkakaroon siya ng isang check valve para hindi bumabalik ang tubig in case na nakapatay ang pump. This is a shallow well pump. Kung tingnan nyo maigi, ito po ay isang shallow well pump. Iba ang construction ng isang deep well pump. Sa ibang videos ipapakita po natin yan. Ito po ay 1.3 horsepower na pump. Shallow well po yan. Ang kanyang maximum head is 45 meter. Ang kanyang power is 1.3 horsepower. 3,400 RPM. Ang maximum suction niya is 8 meters, 220 volts, 60 Hz. This is a regulator valve. Ito yung valve papasok sa tangke ng pressure tank. Karamihan nilalagyan din namin siya ng isang valve dito sa taas para dito nilalagyan ng tubig sa mga cases na nauubusan siya ng laman. Kapag nauubusan siya ng tubig, usually nilalagyan po natin dito, bubuksan nyo to, i-close nyo to, and then i-open natin yung taas, so tapos i-fill nyo siya ng tubig dito sa taas to prime yung motor, and then pwede nyo na, pagka nagkaroon na siya ng tubig, pwede nyo na siyang paandarin. Okay, after natin siya na prime, lalagyan natin ng elbow sa taas, ipapunta doon sa drain. So in this system, pwede po kayong mag flashing. Pwede nyo i-flash yung line papunta dito. Yan, meron siyang drain sa ilalim para i-drain nyo yung tank in case nag-accumulate po ang sediments. This is to drain yung kanyang pressure tank. Pwede nyo pong buksan yung valve sa ilalim at naka-close po yung valve papasok ng household or ng water station. So open po siya rito. Alright, i-close natin to. Pwede nyo lakasan yung pressure. Meron din siyang valve dito. Ito na yung pupunta sa household.
kung residential siya, or papunta sa water refilling station kung siya po ay may raw tank. So it's just enough na isang 1 horsepower motor ay nakakouple sa 42 gallons na tank. Pwedeng stainless, pwedeng galvanized, depende sa preference po ng owner. Going in here, 42 gallons stainless steel tank na meron siyang pressure gauge dito. Ayan, ang pressure gauge setting niya this time is 40 psi, but the capacity of the shallow well motor is 60 psi, ang maximum capacity po niya. Ayan. Tapos meron siya rito ang pressure switch. Ayan, pressure switch niya, setting. Sa pressure switch po natin, yung gitna is to adjust the stop and start of pump. At yung gilid naman is used to adjust the automatic stop ng pressure switch. Ang setting ay makikita nyo po sa kanyang cover. Ayan, sa ilalim ng cover ng pressure switch. So to adjust, nandito po yung procedure. Yung small pin, yung middle pin, at saka yung side na screw. Okay, ito po yung specs niya. Pwede na ibalik yung cover. During disinfection of well, kung someday gusto nyo po i-disinfect, disinfection is done, tatanggalin nyo po itong check valve, tapos pwede nyo siyang buhusan diretso ng chlorine sa baba, and then ibalik nyo po, tapos pwede nyo siya i-pump dito sa hand pump. Yan, pwede nyo siyang pwede nyo siyang bombahin dito para palabasin yung chlorine. So pwede rin naman po dito, pwedeng padaanin dito, i-bypass nyo siya, tapos diretso doon. Ensure lang po na naka-close to, tapos naka-open yan, diretso dun sa labasan. So this way pwede natin i-disinfect ang balon at least every 6 months para matanggal yung tinatawag nilang bacteria sa well. Ito po yung paraan ng pagdi-disinfect ng balon. Ito po yung shallow well pump set up on a direct suction method. On other cases, pwede po siyang naka-straw. Maglalagay lang tayo ng foot valve sa baba. Ang difference is hindi nyo na po pwedeng ilagay yung kanyang hand pump dito sa taas na pang prime. So yan po ang ating shallow well pump setup dito sa isang water station na tinayo natin. Sa nakatubig may natutunan kayo sa tinuro namin yan. Huwag pong kalimutan mag-subscribe dito sa aming YouTube channel, ang Waterboy TV. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.